Huwag magmadali, huwag magmadali. Para sa lahat ito, hindi ba't dapat siya ay naghihintay sa malamig na palasyo? Bakit nagbebenta siya rito ng mga paa ng baboy? Gusto mo bang papuntahin ko si Ru? Hindi na kailangan. Puntahan mo at tawagin ang mga tao ng Jingzhaoyin. Sabihin mo may nagnenegosyo dito ng walang lisensya. Sumalpok sa pamilihan. Prinsip, kailangan bang ipaalam kay prinsesa? Walang pagmamadali. Bumukas, bumukas. Sino ang nagtatayo ng pwesto dito? Ginoo, ito ay maliit na negosyo ko. Kinuha ng tao ang pwesto. Bakit ang bigat ng mesa na ito? Ito ba ang altar ng lupa? Paano ito napunta rito? Pinahiram ko lang ito. Ibabalik ko rin mamaya. Hindi ba't ito ang illegitimate daughter ng pamilyang Hao na pinakasalan? Bakit hindi ka makatiis sa prinsipe? Tumakas ka na parang baboy. Nakita mo ang iyong tunay na ina, hindi ka man lang nagbigay galang. Mukhang nakalimutan mo na ang mga asal pagkatapos ng ilang araw. Prinsip, suriin mo. Sino ang nakatalaga sa Jingzhaoyin ngayon? Aalis na ako. Oh. Ang asawa ng hari ay nagtatayo ng tindahan sa aking teritoryo. Sino ang kailangan ng pahintulot? Si Anye, Su Qinghe ay tinatawag ka. Bakit ka pa nag-aksaya ng oras? May kailangan po ba kayo sa akin? Yung balita na pumatay sa 3 Fayans na hindi pa kasal. Ang malamig na Diyos ng kamatayan, si Prinsip Lu Chengye. Ipinasa ng emperador ang utos ng kasal sa ating pamilya. Kailangan nating ipakasal ang isang anak na babae doon. Ayoko magpakasal. Hindi ako magiging masaya roon. Huwag kang mag-alala. Paano naman papayag ang ina na ipagkaloob ka? Su Qinghe, pumunta ka. Ako, nandyan pa ang nanay mo sa bahay ko, kumakain at natutulog. Kung may isip ka, sumunod ka na lang. Pumunta ka na. Kahit gaano siya kalamig. Nasa mukha niyo ang lamig. Lene. Ang ating prinsipe ay tumanggap ng kasal na ito. Ngunit ito'y para lang sa emperador. Ikaw nga, magsarili ka na lang. Yezad, ito ay. Nagmamasid na. Bawal maglibot ang mga hindi otorisado. Walang daan na hindi nagdadala ng pag-asa. Kapatid Dong, umaasa ako sa iyo mula ngayon. Ikaw ang bahala sa labas. Ako ang bahala sa paggawa ng mabuti. Magandang pagtutulungan natin. Miss, paano mo naman naisip na kaya mong dalhin ito mag-isa? Lahat ng pera natin ay ginasto sa mga paa ng baboy. Tingnan mo lang. Sarap na sarap. Maaari ba akong kumain ng isa pang piraso? Ito ang aking natatanging recipe. Lalabas ako para magtinda. Ikaw ang magbabantay dito. Kapag may nakita kang gwardiya, umungal ka tulad ng aso. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Mag-ingat ka. Pwede bang mas malaki ang hukayin natin dito sa Liwenje? Miss, saan galing ang batong mesa na to? Doon sa altar. Hiniram ko lang. Hiniram mo sa Diyos ng lupa. Wala siyang sinabi. Iyan ay default na. Sekretong nilagang paa ng baboy. Kung hindi mo ito makuha ngayon, maghihintay ka ng 3 araw. Kung hindi mo ito kakainin, talagang mawawalan ka. Anong amoy ito, ang bango? Subukan mo, Ginoo Ginang. Isang kagat, puno ng lasa. Lalong masarap habang kinakagat. Kumain ng aking paa ng baboy. Umangat ng maaga sa yaman. Boss, 2 mangkok. 2 ginoo, kabuang 20 sentimo. Ano, ang kumain sa iyo ay pinahahalagahan ka. Uy, bagong dating. Ang bango. Bigyan mo ako ng 2. Maghintay ka. Maghintay ka. Kailangan ko pang kunin ang iyong pera. Ikaw, batang babae. Heha. Ilagay mo ako sa lupa, ikaw.
Ibigay mo ang pera sa matanda. Ikaw naman. Pasensya na at naabala ko kayo. Saan na nga tayo kanina? Maagang yumaman. Kapag nakapag-ipon na si inay ng sapat na pera, aalis na tayo sa lugar na to ng sabay-sabay. Elngan, tapos na ang pag-aani. Ang lakas ng negosyo mo. Hindi pa ako tapos kumain. Hindi ko pa nabili. Babalik ka ba bukas? Nandito na naman ako. Pwede bang bigyan mo naman ako ng konting konsiderasyon? Lanan. Hindi ba naglag na naman? Ano yon? Bumalik, Ginoo. Tingnan ang katawan. Mukhang bagong dating na prinsesa. Ang bagong prinsesa ay pumasok sa silid sa gitna ng gabi. Tapos na, tapos na. Naamoy mo ba? Ano? Napakasarap na amoy. Parang galing doon. Tara. Hinahanap mo yung dalagang nagbebenta ng paksiw na paa ng baboy. Kakatapos lang niyang umalis. Pumupunta siya dito araw-araw. Ay naku. Ito ang unang beses ngayon. Tapos na ang pag-aani. Yung dalaga. Sobrang lakas niya, nakakagulat. Katatapos lang niyang tumulong sa akin. Humiti pa ang prinsipe. Anong sinabi mo? Wala. Prinsipe, nakainom na kayo ng 3 tiyapot. Tumahimik ka. Dumating na siya. Ang aking asawa. Naglalagay ng pwesto sa aking teritoryo. Kanino kailangan humingi ng permiso? Ha? Patawad, prinsipe. Hindi ko po kayo nakilala, patawad po. Tara. Ginoo. Maling akala. Lahat ay maling akala. Dahil ikinasal ka na sa akin. Huwag ka nang mag-alala. Ako'y humihingi ng paalam. Salamat sa'yo. Ilang araw akong umalis ng Beijing para sa trabaho. Kagabi lang ako nakauwi. Hindi ko alam na dumating ka na. Kung may pagkukulang ang mga tauhan dito sa'yo. Ayos lang. Sanay akong mabuhay kahit saan ako mapunta. Tama nga pala. Tikman mo. Lanan. Huwag kang mag-alala, hindi ito masama. Nakatikim na ako ng ilang piraso. Lanan. Kamusta? Ayos lang. Kahapon, hindi na makagalaw ang prinsipe dahil sa amoy. Mabuti na lang kung gusto ng prinsipe. Dahil nandito rin ang prinsipe. Mga kapitbahay. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ito. Itong batang ito, walang paalam na umupo. Natiis ko na. Pero nang lumabas ang kanyang lutong, hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko. Walang bumibili ng karne ni Lao Zhang. Walang tumitingin sa tindahan ni Lao Li. Huwag kang mag-alala, kaya ko to. Sige, sabihin mo kung paano ito masusolusyunan. Kailangan mo magbayad. O kaya lumipat ka sa dulo ng kalye. Ano na gusto mong gawin? Hindi makapili. Sige, tutulungan kita pumili. Tama ang sinabi ng ilang mga kuya. Lanan, kulang ang aking pag-iisip. Nabasag ang alituntunin. Ito ang kaunting pasalubong ko, tikman mo muna. May naiisip akong ideya. Pakinggan nyo ito, okay ba? Gaano na kayong katagal nagtitinda sa kalye na ito? Magkano ang kita nyo? Bakit mo ito tinatanong? Kailangan lang malaman. Mga 100 piso siguro. Sa mga lutong ito, 1 oras mula sa pagluto hanggang sa pag-serve. Sa isang gabi, makakapagluto ako ng 3 batch. Sa loob ng 3 araw, makakakuha ako ng ilang pirasong pila. Ngunit limitado lang ang kita ko kung ako lang mag-isa. Mayroon kang handang pugon at mesa para sa masa. Mas mabuti pang maghurno ng mga biskwit sa umaga, kaysa sa mag-steam ng mga manto at gumawa ng noodles sa hapon. Kasama ng aking mga lutong karne. Hahatiin natin ang kita. May mga paraan ka para makakuha ng supply. Malaki ang kailangan kong dami ng paa ng baboy. Mas mura kaysa sa sarili kong negosasyon. Hahatiin natin ang natipid na pera. May sarili ka ng istante at packaging. Kung gusto ng mga tao na i-take out ang aking lutong ulam, pangregalo o pangbigay, ang kulang lang ay ang galing mo. Basta't nagtitinda ako dito kahit isang araw. Hindi lang kayo kikita ng ilang daang salapi. Kung ayaw nyo, ililipat ko na lang sa dulo ng eskinita. Hindi ko kayo guguluhin. Huwag. Sino ang nagsabing ayaw? Hindi ba't nag-isip lang kami? Kailangan ko bang lumipat? Anong inaalis? Sino ang magbibigay sa akin ng manto? Prinsip, naghahanda ka bang tulungan akong makakuha ng negosyo? May iniisip akong isang bagay.
Anong bagay? Huwag kang matulog sa likod ng bahay mamaya. Nasa silaang bahagi ka ng bakuran, malapit sa kusina at maaliwalas. Maginhawa para sa iyo na magluto ng mga lutong. Inutusan ng prinsipe ang mga tao na ayusin ito kagabi. Pati ang kumot ay bagong pinatuyo. Maraming salamat sa prinsipe. Lene. Saan ka pupunta? Sanay na pumasok sa likod. Sumama ka sa akin sa tamang pintuan. Ako. Ikaw ang prinsesa. Ginoo, ang kusina na ito ay talagang maganda. Prinsip, gusto kong makipag-usap sa iyo. Isa akong simpleng babae. Talagang tinitigan ako ng mga tao ng mababa. Kung umaasa ako sa prinsipe para makabangon, mas lalo akong pag-uusapan. Gusto kong patunayan na kaya kong mabuhay sa sarili kong paraan. At saka, ayaw ko ring maging pasanin sa prinsipe. Ayaw kong maging kahinaan ng prinsipe. Hayaan mo akong magsalita rin. Sinasabi mong ayaw mong umasa sa akin, ayos lang. Pero kung hindi mo na kaya, huwag mong pilitin ang sarili mo. Sinasabi mong ayaw mong maging abala para sa akin. Hindi mo rin kailangang mag-alala para sa akin. 10 taon na akong nasa korte. Hindi ako basta-basta matutumba. Tungkol naman sa aking kahinaan, ako na ang bahala dito. Ang tinatawag na prinsipeng walang emosyon. Parang hindi naman siya ganoon kaseryoso. Ano po ang sabi ninyo? Ay, bakit po narito si prinsesa? Hindi po ba kayo sanay tumira sa palasyo? Bumalik para magreklamo? Lene. Magandang araw, Ginang. Nagdala ako ng kaunting lutong mula sa pagbisita ko ngayon. Ang lakas ng amoy ng mantika. Nakaamoy na ako, ilayo mo na yan. Ayaw ng ate sa malakas na amoy. Maaari itong dalhin sa kusina. Pero mukhang gusto ng kaibigan ng ate ko ang kumain. Pagkatapos bumili, nagtanong pa kung pwedeng i-deliver. Sige na. Bumalik ka ba para maghatid ng paa ng baboy? Gusto kong makita ang ina ko. Hindi siya maganda ang pakiramdam. Hindi siya makakatanggap ng bisita. Ako ang anak niya, hindi bisita. Ikaw ay isa lamang na pinalitan. Huwag mong isipin na dahil naging prinsesa ka, ay maaari kang magmalaki sa harap ko. Sinasabi kong hindi ka maaaring makipagkita, kaya't hindi ka makakapagkita. Nandito ako ngayon, hindi para makipagtalo. Ito ang aking sinseridad. Gusto kong dalhin ang aking ina palayo. 1 sentimo. 2. Pinapalayas mo ang pulubi. Sige, magbigay ka ng presyo. 3,000 tile. Para na rin sa mga taon ng kabayaran. Sasabihin ko na lang na ikaw ay mapagmahal sa magulang. At dinala siya para mag-enjoy sa buhay. Maging ang pamilya ko ay may dignidad. Mabuti. Ngunit ang salita ay walang halaga, kailangan ng kasulatan. Ikaw, ang sinabi ng Ginang kanina, narinig ng lahat ng mga alila sa bahay. Kung magbabalik loob ka at kumalat ito, baka mawala na ang dignidad na ito. Kunin mo ang papel at panulat. Hindi na kita abalahin, Ginang. Bini-bini. 3,000 leyang. Ilang paa ng baboy ang kailangan nating ibenta. Pwede namang kitain ang pila. Pero hindi pwedeng palaging abalahin si prinsipe. Ano po ang balak ninyo? Ang pagtayo ng tindahan ay hindi pa matagalan. Magsimula tayo sa paghahanap ng pwesto. Ang magandang pwesto ay sobrang mahal. Miss, nakakita na tayo ng 20 na tindahan ngayon. Ulitin natin ang pag-ikot. Bumalik tayo bago magdilim. Sobrang malayo naman ito. Baka may masamang tao. Tingnan mo. Ito. Okay ba ang lugar na ito? Kakausapin ko ang may-ari bukas. Babae, gusto mo bang rentahan ang tindahan ito? Magkano? Ganito ang presyo. Bakit ang mura? Itong tindahan na ito. Sinabi ng nakaraang nangungupahan na may iyakan sa gabi. Natakot at umalis. Akala ko kung ano yung iyakan. Kaya kong umupa. Pero may isang kondisyon. Kung sakaling walang iyakan, ikaw ang nangloko sa akin. Kailangan mong magbayad. Miss, magrerenta ka ba o hindi? Huwag mo akong gawing biro, matanda na ako. Kahit na mura, 2 tile. Ay, sige na nga. Miss, hindi ka ba natatakot sa mga kalokohan? Kung maglakas loob siyang dumating, papalagyan ko siya ng paa ng baboy. Wala naman siyang ginagawa. Tamang-tama, magiging libre siyang manggagawa. Miss, natatakot ako. Narinig niyo ba? Mabilis tayong umalis. Bakit hindi tayo lumapit para tingnan kung sino ang umiiyak?
May isang silong dito. Ayoko sa madilim sa ilalim, natatakot ako. Kaya hawakan mo ako pababa. Nakita ko na, isang pusa ito. Nakasabit ang mga paa nito sa pagitan ng mga kahoy, hindi makaalis. Kaya, ito ang dahilan ng gulo. Nakastuck dahil masyado akong mataba. Hala. Yung naunang nangungupahan dito may utang. Tumakas si Boss Zhao na may maraming pera. Mukhang hindi dahil sa iyak kaya nagpaalis. Baka tayo ay habulin. May narinig ka bang iyak kagabi, miss? Isang ligaw na pusa lang. Sige, mga kapatid, simulan na natin. Narito na. Ay. Miss, ano ang pangalan ng tindahan natin? Tawagin nating lihim ng malamig na palasyo. Ikaw ang bagong umupa ng tindahan ito. Ako nga. Yung naunang nangungupahan may utang sa akin. Kung umupa ka ng tindahan, ikaw ang dapat magbayad. Kung hindi, Ay. Tama na. Kung sa tingin mo ay nalugi ka, hanapin mo siya. Huwag mong sirain ang tindahan ko. Hindi nito masusolusyunan ang problema. Ano ang mangyayari sa aking pera? Ginoong Zhao, kayo ang may-ari ng siyam na palapag, di ba? Juxian Building sa Silangang Kalye. Maaari tayong makipag-usap. Tungkol sa anong usapan? Magbibigay ako sa inyo ng isang buwan ng mga lutong pagkain. Sa inyong siyam na palapag. Hindi kayo kailangang gumastos ng kahit isang sentimo. Kumita ng pera ng walang puhunan. Labor. Basta tulungan mo akong maglagay ng karatula. Sabihin mo na ang mga lutong ito ay lihim na recite mula sa Cold Palace. Mukhang hindi rin lugi si Kuya. Sige, gawin natin ayon sa sinabi mo. Kailangan nating bilhin ulit lahat ng mga ito. Saan tayo kukuha ng pera? Sinabi ko na libre ang mga lutong pagkain. Pero hindi ko sinabing hindi siya magbabayad ng pera. May utang si Boss Zhao sa akin ng 3 upuan. 8 mangkok, 6 plato. Palayok. Isang bahagi ng counter. Nasira ang door frame, dagdagan ng 200 wen. Kung ganoon, hindi ba talaga tuwid ang pintuan natin noon pa? Alam ba niya? Hindi niya alam. Masarap, babalik ulit ako. Engan. So siya pala. Kinuha niya ito sa akin. Ang negosyo ng pinakamalaking tindahan ng lutong pagkain sa Maynila. Boss, ang ibig niyong sabihin ay, gusto kong makita kung paano siya magnenegosyo kung wala siyang mga sangkap. Miss, ikaw yung naipit noon sa silong. Bakit ka bumalik? Noon, ikaw ang pinakamabilis tumakbo. Sige, simula ngayon tatawagin kitang Zhao Kai. Ikaw ang bahala magbantay ng tindahan. May nangyaring masama kay Wang Fei. Anong nangyari? Hindi makapasok ang mga paa ng baboy. Naubos lahat sa buong palengke. Sino ang may gawa nito? Nagtanong-tanong ako. Si Boss Kian daw. Yung malaking tindahan ng lutong pagkain. Siya ang nagmaneho. Ginoong Gan. Gusto niyang putulin ang iyong supply. Kailangan mong mag-isip ng paraan. Naubos na ang mga paa ng baboy. Subukan mong tumingin sa ibang tindahan. Miss, baka mas mabuti pang magsara na tayo. Kaka-open lang, magsasara na agad. Hindi na babalik ang mga customer. Pero kung wala na tayong pata, ano pa ang ibebenta natin? Ang baboy, ginagamit ang paa sa paglalakad. Ang manok, ginagamit ang mga kuko. Hindi ba't pareho lang namang karne? Ang bango. Tikman mo. Miss, masarap ito. Tara, tingnan natin ang prinsesa. Walang mga paa ng baboy na nakakaawa. Sarsa. Lungsod ng Kwan, Sarsa. Sikretong Sarsa. Boss, bakit hindi natin ipagpatuloy ang monopolyo sa mga paa ng manok? Unahin mo na ang mga paa ng baboy sa aking bodega. Kahit sa panaginip ko, mga paa ng baboy ang humahabol sa akin. Nakahabol ka ba? Lene, Miss, mayroon na tayong 180 tile. Malayo pa tayo sa 3,000 tile. Pero hindi na ba tayo makikipag-agawan kay Boss Kian sa mga paa ng baboy? Kailangan pa rin natin magpatuloy. Habang mas marami siyang iniipon, mas malaki ang lugi niya. Kapag hindi na niya kinaya, natural na hindi na siya magmumonopolyo. Reyna, ano ang nangyari? Ngayon ang kaarawan ng prinsipe. Ngayon. Lanan. Pero ang prinsipe ay hindi kailanman nagdiriwang. Namatay ang kanyang ina sa araw na ito. Tuwing araw na ito, wala siyang kinakausap. Bini-bini, anong gagawin mo? Magpakulo ng noodles. Hindi ba't kaarawan lang ng prinsipe? Ipadala mo ang noodles.
Hindi ba siya magagalit? Wala namang epekto kung mag-isa siya. Sobrang sarap nito. Ano ito? Pakisama na lang sa loob. Gumawa ng isang mangkok ng noodles ang prinsipe at prinsesa. Dalhin na rito. Sabihin mo sa kanya salamat. Pero maalat ang noodles. Sabi ng prinsipe, maalat ang noodles. Imposible, tinikman ko na ito ng 3 beses. Prinsesa, sinabi rin ng prinsipe ang isang bagay. Salamat. Ay. Tulungan mo akong sabihin sa kanya na walang anuman. Salamat din sa bagong bakuran. Sabi ng prinsesa na walang anuman. At salamat din sa usaping bakuran. Sabihin mo sa kanya na hindi na kailangan magpasalamat. Kung may kailangan ka pang idagdag, sabihin mo lang sa akin. Aba. Nakapito o 8 biyahe na ang aking tauhan. Kaya nyo bang makipag-usap mag-isa? Hahaha. Ayos, hindi na kita papagurin. Shuyaw, ikaw na. Ako. Hahaha. Binibiro kita. Hindi tayo mag-uusap ngayon. Matutulog na ako. Ginoo, narito ang sulat mula kay Choir. Magkakaroon ng salu-salo sa bahay ng mga haw. Umorder ng 50 na platters ng braised na pagkain. Ihahatid sa loob ng 3 araw. Walang kahit 1 sentimo. Paano ka pa nakakangiti? Hindi ba't malinaw na libre ito? May paraan ako. Ginang Wang, ang pagdating ninyo ay malaking karangalan. Kamusta na po ang kalusugan ng Empress Dowager? Ayos lang si Emperatrice Dowager. Kailangan niyong kumain ng mas marami ngayon. Nanay, kung talaga dadalhin dito ng anak sa labas ang lutong ulam niya. Nakakahiya naman. Ano bang alam mo? Talagang gusto kong makita ng lahat. Na kahit nag-asawa siya, nagtitinda lang siya ng lutong ulam. Ang bango naman. Mga ginoo at ginang, ito ang nilutong-lutong ng Lu Wei. Lumaki siya sa kusina mula pagkabata. Wala siyang ibang alam, kundi ang mga ganitong mabibigat na gawain. Kahit na siya ay naging prinsesa ngayon. Ngunit hindi pa rin mababago ang kanyang ugali. Subukan niyong lahat ang mga gawa ng aking kapatid. Lihim ng malamig na palasyo. Ito ang kanyang tindahan. Kailan ito naimprenta? Miss, ano ang ginagawa mo? Bago ilaga, pinipindot ang mga letra gamit ang molde. Pagkatapos maluto, ang kulay ay papasok sa mga ukit. Kaya makikita ito ng mga bisita kapag kumakain sila. Kailangan nilang makita ito. Ilagay na sa kawali. Subukan mo na. Talagang masarap itong nilutong ito. Kailangan kong sabihin ito kay Reyna. Nagbibiro ka, Yanye. Wang, sobrang simple lang. Sino ang magtatangkang guluhin ang Reyna? Sinasabi mo ba ito sa pagpapakumbaba o sa ibang dahilan? Nagsasalita ang mga tao na si Liu ay nagbuhat ng bato at tinamaan ang kanyang sariling paa. Huwag ipagsabi ang tungkol sa pera. Walang talo. Mahal na prinsesa, utos mula sa Emperatrice. Narinig ko ang utos. Narinig ng Emperatrice na sikat ang espesyal na lutong karne mula sa malamig na palasyo. Gusto niyang tikman. Pero sabi ng imperial na doktor, masama ang tiyan ng Emperatrice Dowager. Hindi siya dapat kumain ng mamantika. Pinapagawa niya ng espesyal na putahe para dalhin sa palasyo. Si Ginang Wang ay espesyal na binanggit ka sa harap ng Emperatrice Dowager. Kailangan mong pagtuunan ito ng pansin. Maraming salamat, Ginoong Yunoch. Miss, ikaw mismo ang pinili ng Emperatrice Dowager. Hindi dapat malangis. Hindi dapat masyadong maalat. Pero ang aming lutong ay nandito na. Miss, ito ay isang piraso, isang steak maginhawa. At sinamahan ng aking espesyal na banlaw na sabaw. Hindi malangis, hindi mataba. Salamat sa iyong paalala. Lanan. Bukas ng umaga, pumasok sa palasyo. Narito na ang prinsesa.
Pumasok ka. Nagbibigay galang ang iyong lingkod sa reyna. Tumayo ka. Nabanggit sa akin ng ginang ang tungkol sa'yo. Sabi nila magaling kang magluto ng lutong adobo. Sobra naman ang papuri ni Ginang Wang. Nagdadala ka ba ng pagkain o lumilipat ka na ng bahay? Hindi ko po alam kung ano ang gustong kainin ng Emperatrice Dowager. Kaya dinala ko na po lahat. Ginamit ko po ang sabaw at sawsawang adobo para hindi mamantika at madaling tunawin. Ano ito? Tinatawag ko itong susi sa kayamanan. Napakalambot ng paa ng manok. Mas madaling kainin ang walang buto, Inang Reyna. Ay, ilang araw na akong hindi nakakain ng ganitong masarap. Ito ang paboritong nilagang sabaw at paa ng baboy ng inyong lingkod. Natatakot akong kung sakaling gusto ng Inang Reyna. Hindi ito dapat mawala. Masarap din ito. Inay, hindi ba't sinabi mong may problema ka sa tiyan? Na kahit na kumain ka ng kaunti, hindi ito makakaapekto. Lanan. Pumunta. Ako po ay bumabati sa inay. Tumayo ka at tikman ito. Inay ng Emperatrice, ito ay ginawa ng prinsesa. Tikman mo. Sundin ko ang utos. Ito, kumusta? Pinapansin ko ng mabuti. Haha. Subukan mo ulit. Mawawala na ang aking swerte. Naglilingkod ako sa kusina ng emperador ng 20 taon. Alam ko na maselan ang panlasa ng inang Emperatrice. Pero kung sasabihin mong masarap, sa tingin ko may kulang pa ng kaunti. Anong kulang? Tamang oras. Masyadong malambot ang piniritong manok. Nawawala ang lambot sa kagat. Tamang timpla ng pampalasa sa sabaw ng adobo. Hindi naman pawang formal ang pinag-aralan ni Reyna. Kahit anong level, mahirap makamit ito. Nakakatuwa. Reyna Dowager, nais kong makipagpaligsahan sa inyo, mahal na prinsesa. Nais kong hilingin sa inang Emperatrice at sa ginoong prinsesa na maging hukom. Alamin natin kung ano ang pagkakaiba ng mga kasanayan ng mga tao sa labas at sa loob ng palasyo. Saan nga ba nagkakaiba? Sige, magbigay ng paksa ang aking inang Emperatrice. Maglaban tayo sa paghiwa ng tofu. Mahal na prinsesa, hindi ito katulad ng paa ng baboy. Babasagin lang yan pag tinahak. Handa akong subukan. Tapos na ang prinsesa. Isa siyang mahilig sa mga lutong tinapay. Paano siya makakapaghiwa ng tofu? Kahit nakapikit, kayang-kaya ni Ginoong Liu. Hindi ba't naghanap lang ng gulo yan? Wow! Ito ang tunay na galing ng aking guro. Kahit na mag-aral ako ng 10 taon, hindi ko ito makakaya. Lane. Mahal na prinsesa. Pakiusap. Mga gulay. Bumalik ka ba para makipagsabayan? O para sirain ang palabas? Ano ito? Bulaklak na tadhana. Hindi ba't buo pa rin ito? Kung hindi, hayaan mong ako ang maghiwa para sa prinsesa. Oh. Ano ito? Taho na may burda. Maganda. Pagkakaisa at pagkakasundo. Kasaganahan at kaganapan. Emperatrice Dowager, ako po'y inyong lingkod. Liu, ang iyong husay sa pagluluto ay hindi ko ikinakaila. Ngunit kapag nagkahiwa-hiwalay, parang sirang tokwa na lang. Natuto po ako. Bigyan ng bagong set si prinsesa. Opo. Mahal na ina, maaari bang palitan ng ibang gantimpala? O, ano ang gusto mo? Pakiusap, tulungan si Ginoong Liu na hiwain ang isang piraso ng paa ng baboy para sa akin. Magaling siya sa ganito. Hahaha. Sana nga. Kunin mo na. Bumalik ka at hiwain mo ito. Mahal na Emperatrice. Talagang mahusay ito. Prinsip. Narinig kong natalo mo si Ginoong Liu sa palasyo. Swerte lang talaga. Ang makapaghiwa ng tofu ng maganda. Hindi lang nakasalalay sa swerte. Bakit biglang pumunta ang prinsipe sa kusina? Nagmamasid ako sa apoy. Bukas, ipapagawa kong maglagay ng ilang bagong mesa sa harap ng tindahan. Bakit? Dahil marami ang mga bisita, kulang ang upuan. Sige, pamilya, tara na. Lahat ng lakas, gamitin. Ngayon ang pagbubukas. Ang pangalawa ay kalahating presyo. Limitado sa 50 na set. Hanggang maubos na lang. Tinatawag niya ang mga customer na pamilya. Medyo kakaiba siya.
Si Wang Ermazi ay nakikain ng 3 pirasong paa ng manok dito sa akin. Hindi na siya bumalik. Si Zhao Dazui naman, nagtatrabaho para sa mga tao na pumila. At si Liu Lanhan, hindi siya kumakain ng paa ng baboy dahil wala siyang ngipin. Kaya, ang mga taong ito ay hinire para magpanggap na bumibili ng lutong pagkain. Miss, anong gusto mong gawin? Lutong pagkain na paborito. Nakakagulat ba? Lahat ay nakasalalay sa swerte. Wow! Ano ang laman nito? Tiyak na masarap. Ngunit hindi ko masabi kung ano ito. Sige, bibili ako ng kayamanan. Talagang malaking kayamanan. Bumili ako ng sorpresa. Akala ko maliit lang. Pero 2 pala. Miss, ang ganda ng swerte nitong bag. Blind box. Kaya niya pa to. May kailangan. Imperial Jade Liquid 9. Sopas ng Jade ng bayan. 180 bawat tasa. Masyadong mahal ang 180. Ang aking swerte ay 5 sentimo lang. Ang kakaiba ay hindi nagbabago. Umalis ang taglamig, dumating ang tagsibol. Hindi tama. Tingnan ang simbolo sa quadrants. Ano ang tinitingnan? May problema ba ang taong ito? Sa tingin ko rin. Saan ka galing? Ako ay ipinakasal na sa ibang tao. Kahit ang paraan ng paglipat niya ay napaka-wild. Halika. Mainit-init. Noong sinaunang panahon, walang makinang pang-imprenta. Kaya't ako'y nagdidibuho. Nag-aalok ang tindahan ng membership card. Bumili ng 1 beses, magpapatatakan ng 1 selyo. Kapag nakapuno ng 1-0, may libreng lutong ulam. Talagang walang palya sa pagbibigay. Sa kabila, hindi kailangan ng 1-0 na selyo. 1 piraso lang masarap na. Talaga bang masama ang lasa ng lutong ito ko? Ngayon, mas marami tayong nakuha kaysa dati, doble na. Meron na tayong 400 na piraso. Malapit na tayong makakuha ng 3,000 na piraso. Lanan. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba natatakot na gayahin ko ang lasa mo? Hindi ko matutunan. Hindi naman sigurado. Ganito na lang. Ituro mo sa akin ang mga kakaibang ideya mo. Ituturo ko sa iyo kung paano gumawa ng marinated na pagkain. CJ. Ahem. Unang aralin. Ayaw na nagdadala ng produkto. Ano? Ibig sabihin, sikat na tao ang magre-rekomenda sa iyo. Sinasabi mo ba na papakainin sila ng mga lutong ulam ko? Tapos susunod na rin ang iba. Naalala ko nung bata pa ako. Yung Li Ji Xiaobing sa East Town, pinakain nila ang gobernador. Kinabukasan, pumila ang buong bayan. Meron din pala kayo nito noong sinaunang panahon. Anong sinaunang panahon? Si General Jiang mag-isa niyang sinalakay ang kalaban. Ayos. Pasensya na po, Sir Z, istorbo lang po. Uy, dumating pala ang mahal na prinsesa. May dala po akong kaunting lutong ulam para sa inyo. Ang bango. Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay. Maaari mo bang banggitin sa kwento? Ang tungkol sa aking lutong paksiw. Paano banggitin? Halimbawa, habang si General Ginger ay umaatake. Nagugutom siya. Kumuha siya ng espesyal na paksiw na baboy mula sa malamig na silid at kumagat. Biglang lumakas ang lakas. Hindi ba ito medyo hindi angkop? Ito ang 3 araw na supply para sa inyo. Sa nakaraang kwento, nabanggit ang isang tao mula sa hukbo ni Dajiang na sumugod sa kaaway. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang kwento. Kwento nga, siya ay sumugod sa laban. Nang biglang uminay ang kanyang tiyan. Ang espesyal na nilutong paa ng baboy mula sa malamig na palasyo. Kumain ka na. Parang ang lakas-lakas ko. Isang saglit na itaboy ang 3 kalaban. Ang mga sundalo ng daging baka ay kumakain ng nilagang paa ng baboy. Ang espesyal na nilaga mula sa malamig na palasyo ay talagang masarap. Kakabili ko lang kahapon. Haha. Ang iyong ay dala. Magandang gamitin ang bagay na ito. Talagang hindi ka bagaling sa ibang panahon. Hindi ako marunong tumawid sa pader. Pero malakas ako. Maaari kitang tulungan na gibain ang pader. Ayos na, hindi na kailangan. May gusto akong sabihin sa'yo. Ano yon? Uwi na ako. Saan ka pupunta? Sa isang malalayong bahay. Isara mo na. Ako naman ang nanghiram ng pera para dito. Ngayon, ubos na ang pera. Maganda ang mga kakaibang ideya mo. Kaya lang, medyo kulang sa lasa. Haha. Nasa taas ang mga tala ko tungkol sa grupo ng gutom. Isinulat ko na lahat. Tingnan mo kung alin ang magagamit. Babalik ka pa ba? Sino ang nakakaalam? Baka balang araw. Bigla na lang akong lumitaw sa harap ng tindahan mo. Tawagin ang pamilya. Umalis na. Prinsesa. Narito na ako muli. Anong nangyari? Malapit na ang Mid-Autumn Festival, di ba? Nagdaos ng salu-salo ang emperatrice para sa pagdiriwang ng buwan. Inutusan kang dumalo. Nagawa na sa kusina, ihahain na.
Walang problema. Mahal na prinsesa, pasensya na po. Kailangan ng kusina na maghanda ng pagkain para sa pagdiriwang ng buwan. Puno na ang lutuan. Ginoong Liu, natatakot ka bang agawin ko ang iyong liwanag? Nagbibiro po kayo, mahal na ginang. Sige, hindi na kita guguluhin. Miss, ganito na lang ba talaga? Isang oras na lang bago magsimula ang handaan. Sinong nagsabing tapos na? Ihain ng dragon at phoenix na ulam. Mga bulaklak na sabay-sabay na mumulaklak. Kayamanan sa buong bulwagan. 5 puno ng buwan. Pagsasama at pagpapala. Buwan na may lotus seed paste. Masaya at maganda. Ito ay dragon at phoenix na nagdadala ng swerte. Napakagandang pagkakaukit. Pero sa lasa, hindi ba't parang labanos lang? Nagsalita ako ng matagal. Walang lasa. Ang 5 knot na ito ay pareho pa rin. Ang mooncake ngayong taon ay katulad din ng sa nakaraang taon. Pwede bang magkaroon ng bagong ideya? Ang Imperial Kitchen ay naghanda ng 3 buwan. 3 buwan, ito lang ang naihanda. Ito. Pasensya na po, nahuli ako. Kakaalis lang ng lutuan sa silid ng mga pagkain. Iyan ay lutuan. May apoy at uling. Paano niya kayang buhatin bilang isang babae? Hahaha, ang dakilang prinsesa ay nagdadala ng lutuan sa buong palasyo. Hindi ito kaaya-aya. Tama ang sinabi ng mahal na consort. Ngunit nais ng inyong lingkod. Mas mahalaga ang lasa kaysa sa itsura. Mas importante ang masarap na pagkain. Sukinghe, anong balak mong gawin? Freshly baked na mooncake na may marinated na lasa. Oh. Bantayan mo ang apoy. Wow, hindi ko pa kailanman naamoy ang ganitong kaamoy na mooncake. Mahal na hari, tikman po ninyo. Wow. Ha. Ina ng hari, ano ang palaman nito? Adobong karne at itlog na maalat. Ako mismo ang gumawa niyan. Halos buong buhay ko, mooncake ang kinakain ko. Ito ang unang pagkakataon kong kumain ng lutong karne. Ang lutong karne na ito ay masarap at malutong. Mas mabuti pa ito kaysa sa mga matamis na pagkain. Basta't gusto ito ng Emperatrice, ayos lang. At mayroon pang lutong karne na mooncake. Ginagawa ang piging na ito na parang sa tabi ng kalsada. Ang mooncake ay panghimagas, hindi nakabubusog. Maaari bang kumain na ako ngayon? Gusto mo ba hatiin natin ito? Ang galing talaga ni prinsesa. Sobrang sarap nito. Napahiya talaga si Chef Liu ngayon. Naglalakas loob ako. Nais kong imungkahi na ang bawat isa ay magsalita tungkol sa Mid-Autumn Festival. Magbahagi ng mga kwento. Ako ang mauuna. Si Chang ay tumakbo patungo sa buwan. Si Howie ay tumingin sa buwan. Walang katapusang pagnanasa. Ako rin. Lanan. Si Xuanzong ay naglalakbay sa tanawin ng buwan. Nakuha ang awit ng mga damit na may mga ulap. Ay, Ginoo ng prinsesa. Maaari mo ring sabihin. Ang kwento ng Mid-Autumn. Hindi ko alam. Pero alam ko si Sudongpo. Sana'y magtagal ang tao. Ngunit kahit ang 3 taong gulang na bata ay kayang i-memorize ito. Ang sinasabi ko ay hindi ang kanyang tula. Ito ay kanyang karne. Nang ipinatapon si Sudongpo sa Huangzhou, wala siyang pera kundi para bumili ng murang baboy. Pinakuluan niya ito sa mahinang apoy. At nakagawa ng dongpo na karne. Nais kong magtanong sa Taifu. Alam niyo ba kung bakit ang mga tao sa labas ng lungsod ay hindi mahilig sa pagdiriwang ng Mid-Autumn? Kasi kahit anong gawin, pareho lang ding magugutom. Hindi ako marunong sa tula o kanta. Ang alam ko lang ay magluto. Pero kailangang busog muna ang tao bago pag-usapan ang pag-ibig at buhay. Tama po ba ako? Tama ang sinabi ng prinsesa. Ipasa ang utos. Ngayong taon sa Mid-Autumn Festival, ang 3 county ng Jingji ay walang buwis sa loob ng 1 buwan. Susunod po sa utos. Ikaw, mahusay ka na sa pagluluto. Magaling ka pa magsalita. Gusto kita. Kunin mo ang 500 layang na pilak at ibigay mo sa prinsesa. Maraming salamat, Emperatrice Dowager. Miss, dagdag pa ang 500 layang na bigay ng Emperatrice Dowager. Meron na tayong 1,500 na tile. Sana sa loob ng ilang buwan ay may papalabas na ang ina. Bakit hindi ka dumating sa handog ng buwan ng prinsipe? Hindi ako pumupunta. Bakit? Ako ay malalayong kamag-anak ng emperador. Maaga nang pumanaw ang aking ina. Wala akong koneksyon sa palasyo. Noong bata pa ako, nag-aral ako. Pinuri ako ng guro dahil matalino raw ako. Umabot iyon sa tainga ng emperador. Ngumiti siya at sinabing, ang batang ito ay kakaiba. Pero ang ngiting iyon ay may pag-alinlangan. Tikman niyo, iniwan ko ito para sa inyo. Lanan. Ano ang ibig sabihin ng yesi? Masarap.
Narinig ko po na nagkaroon kayo ng 3 dating fans. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Alam ng buong lungsod ng Beijing. Sinasabi nilang malas ka raw sa asawa. Ang una ay anak ng Deputy Minister ng Rights. 3 buwan kayong engaged. Nagpa siya ang pamilya niyang bawiin ang kasal. Dahil nagkwenta ang tatay niya. Mas mabuti pang magpakasal siya sa isang lokal na opisyal. Kaya hindi ito dahil sa'yo. Noong nakaraang taon, nagkaanak pa siya ng kambal. Ang pangalawang asawa ay pamangkin ng kalihim ng Departamento ng Mga Yaman. Namatay siya 6 na buwan matapos ang engagement. Sa totoo lang, tumakas siya kasama ang isang grupo ng mga artista. Naiilang ang pamilya. Lanan, kung gusto mong tumawa, tumawa ka lang. Haha, paano naman yung pangatlong asawa? Ang pangatlong asawa ay anak ng komandante. Naka-engage ng 2 buwan. Nagpakasal sa kanyang kapitan. Kaya, hahaha, isa ay ayaw sa'yo dahil mahirap ka. Isa naman ay sumama sa iba. Ikinasal sa ibang tao, hahaha. Maganda ang bod mo. Ngayon may pang-4 ka na. Hindi ka ba natatakot sa akin? Iba ka. May mahalagang balita para sa prinsipe. Anong nangyari? May nagulat sa akin. Sabi nila pinapayagan ko ang prinsesa na makipagkalakalan. Nakikipag-agawan sa yaman ng mga tao. Ako ang nagdulot ng problema sa prinsipe. Baliw, ang pagbubukas mo ng tindahan ay tapat na negosyo. Tama at marangal na kumita ng pera. Ang nagulat sa akin ay hindi dahil sa'yo. Dahil sa akin. Hindi ka nagbenta ng lutong pagkain ngayon. Bukas sasabihin nila na hindi ko inaayos ang palasyo. Kung gusto kang parusahan, madaling maghanap ng dahilan. Hindi mo kailangang intindihin ito. Ako ang bahala. Sinabi pa ni Ginoong Zhu ng Yushitai na mababa ang pinagmulan ng prinsesa. Hindi ka dapat na maging asawang prinsesa. Nagdudulot ng kahihiyan sa royal na pamilya. Si Ginoong Zhu ay nagbukas ng 3 tindahan ng sutla noong nakaraang taon. Bakit hindi siya ang mag-imbestiga sa kanyang sarili? Yung hipag niya ay bumili ng lupa sa labas ng lungsod 2 taon na ang nakalipas. At sino ang nag-udyok sa likod ng impeachment na ito? Hindi ba't sinabi mo na hindi ka natatakot sa kanilang mga akusasyon? Ito ay isang paliwanag tungkol sa negosyo ng prinsesa. Mangyaring tingnan ng emperador. Nagsisimula pa lang ang negosyo ng prinsesa. Hindi ito kayang tiisin. Kaya kong tiisin pero hindi kayang tiisin ang kanyang tindahan. Shuyaw, tulungan mo akong kumuha ng ilaw. Madilim na, hindi makita. Ginoo. Malamig sa gabi. Ano ito? Ang plano ko. Magbubukas ka ng sangay. Prinsipe, nag-isip ako buong hapon. Kung ako ay isang prinsesa ng mga lutong may sarsa, mabilis akong maaalis sa pwesto. Ngunit kung ang lihim na resipe mula sa malamig na palasyo ay maging tanyag sa lungsod, maraming tawang umaasa sa aking tindahan para sa kabuhayan. Kung sino man ang gustong kumilos, dapat niyang pag-isipan ng mabuti. Sabihin mo nga, kung magbubukas ako ng sangay, kailangan kong kumuha ng tao. Mga katulong sa negosyo, mga manggagawa sa tindahan. Kailangan ng mga taong ito ng kita mula sa tindahan. Kung sakaling magkaroon ng masamang taon, maaari pa rin akong magbenta ng murang mga pagkain. Magbigay ng lugaw sa mga taong walang makain. Malayo ang iniisip mo. Gaano karaming pera ang kailangan ng sangay? Hindi na kailangan ng prinsipe. Sapat na ang kinikita ko. Sigurado ka? Tungkol sa impeachment ng prinsipe. Huwag mag-alala na ayos na yon. Buwan o buwan. Tulungan mo akong tingnan kung anong mga magagandang tindahan ang mayroon sa kabisera. Maaari ba akong makatagpo ng isa? Sige, hindi ka nagsalita, kaya sumasang-ayon ka na. Bukas, hahanapin ko ito. Lanan. O baka may ibang may-ari na. O sobrang mahal na. Maganda ang pwesto sa silangang pamilihan. Sisingilin daw ng may-ari ng tindahan ng 100 liang bawat buwan. Bakit hindi siya mismo ang kumuha noon? Ha? Saan banda yon? Parang akademya yata yon. Tara, tingnan natin. Miss, hindi nyo naman siguro balak magbukas ng tindahan dito, ano? Ang mga nag-aaral ay nangangailangan ng merienda sa gabi. Ang mga estudyante sa akademya ay galing sa iba't ibang panig ng bansa. Sinasabi nilang maganda. Kapag umuwi sila sa kanilang bayan, inirekomenda pa nila. Ang tindahan ng dalaga ay 50 layang sa isang buwan. Ang tindahan niyo ay nasa sulok, maliit ang mukha at tumutulo ang ulan. Sinasabi niyo sa akin na 50 layang. Sino ang nagsabing tumutulo ang ulan? Ito. Ano ngayon? Ang kulay kape ay mula sa unang taon na tumagas. Ang madilaw ay mula sa ikalawang taon. Ang maputlang dilaw ay mula sa ikatlong taon. Ano ngayon? 10 tile. Nangangarap ka.
Sige, ipagpatuloy mo ang pagtagas. Hintayin mong mabasa ang mga tiles. Babalik ako. Ay, babalik na ako. 15 tile, ayos na ba? 12 tile. Sang-ayon. Matuto at patuloy na mag-aral. Hindi ba't ito ay pag-aaral? May mga kaibigan na dumarating mula sa malayo. Hindi ba't ito ay kasiyahan? Anong lasa? Kumakain ng paa ng manok sa klase. Hindi kumain kundi naamoy lang. Nagdala ka ng paa ng baboy sa klase. Magpapakain ako pagkatapos ng klase. Kayo. Parang ang silid-aralan nyo ay kantina. Lahat kayo tumayo. Kailangan nyong kopyahin ang Analects ng 0 beses at ipasa bukas. Lanan. Ikaw ang may lasa ng may init na pagkain. Kayo ay, ako ang guro ng akademya. Ang iyong lutong may sabaw ay hindi na pinapansin ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral. Bawat araw ay pagkain na lang ang iniisip. Ginoo, sinasabi niyo na ang aking lutong may sabaw ay nakakaapekto sa pag-aaral ng mga estudyante. May batayan ba ito? Kailangan pa ba ng ebidensya? Ang amoy ay umaabot sa buong kalye. Ano ang nais ninyong gawin? Hindi pwedeng magkaroon ng tindahan sa tabi ng paaralan. Ito ang patakaran. Huwag naman, anong kakainin namin kung aalisin ito? Ginoo, paano makakapag-aral ang mga estudyante kung gutom sila? Kailangan kumain ng mabuti para may lakas. Noong nag-aral kayo, hindi ba kayo nagugutom? Ine, noon ay kumakain ako ng manto. Sino ang mas masarap, malamig na manto o mainit na lutong ulam? Kung nagkaroon ka ng lutong maanghang noon, baka nakapasa ka na sa pagsusulit. Ginoo, may suhestyon ako. Oh. Bibigyan ko ang paaralan ng 1-0 na bahagi ng lutong maanghang araw-araw. Para sa mga estudyanteng nagsisikap mag-aral dito. Ang kondisyon ay magpapatuloy akong magtinda dito. Tumahimik kayong lahat. Nag-aaral ang mga estudyante hanggang madaling araw. Nauuhaw at nahihilo sila. Kailangan nila ng lutong. Para makayanan nila ito. 10 bahagi araw-araw. Walang labis, walang kulang. Walang problema. Ahem, hindi tayo magtuturo ngayon. Magpaligsahan tayo sa tula. Oh. Walang limitasyon ang paksa. Sino ang mauuna? Sa ilalim ng buwan, malinaw ang tunog ng pagbabasa. Biglang naamoy ang halimuyak ng lutong ulam mula sa kabila. Ang itlog ng Emperor, pampagising. Chicken feet sa hating gabi, hindi na antok at hindi na balisa. Ang guro ay nagtuturo na parang agos ng tubig. Sa tiyan ng estudyante ay may kulog. Kung hindi dahil sa mga paa ng baboy sa malamig na palasyo. Sino ang makakatagal hanggang sumikat ang araw? Hahaha. Baluktot na tula. Lahat ay baluktot na tula. Sumisikat na ang araw, sumisikat na ang araw. Kumain ng paa ng baboy bago pumasok sa paaralan. Nagsimula ang sangay ng Miss Academy 1 linggo na ang nakalipas. Kumita na ng halos 500 tile. Kasama na ang dati. Umabot na ng mahigit 2,000. Nanay, hintayin niyo pa. Masaya ka rin para sa akin. Sige, idagdag ko ang pagkain mo ngayon. Nakikita mo ba ito ang tindahan? Bakit hindi tayo magbukas ng isa? Ano ang alam mo? Bakit naman darating ang mga tao sa atin? Mura tayo. Anong silbi ng mura? Kunin na lang natin ang kanilang resipe. Hindi sila natatakot na makita mo. Kahit anong gawin, hindi matutunan. Ano ang gagawin natin? Walang makuha na resipe. Kunin na lang ang kanyang pangalan. Miss, ito na ang ika-6 na tindahan. Paghahanda mula sa malamig na palasyo. Lihim na resipe mula sa malamig na palasyo. Pamanang lutong mula sa malamig na palasyo. Sobra naman ang ginawa ng tindahan na yon na may espesyal na resipe ng prinsesa. Nakasulat sa karatulan na siya ay isang alagad ng prinsesa. Paano niya nagawa iyon? Wala nga akong estudyante. Saan ako kukuha ng alagad? Anong mga lihim na resipe mula sa malamig na palasyo? Sobrang hindi masarap na yon. Hindi na ako bibili ulit. Baihwa, 50 sentimo. Miss, narinig niyo ba? Akala ng mga bisita sa atin yon. Nasira nito ang ating reputasyon. Tara na. Ano ang gagawin? Mag-develop ng bagong putahe. Miss, anong balak nyo? Lion's Head. Hindi ba't may namamanang sikreto ang Lion's Head? Pero may sarili rin akong sikreto. Hindi ito tungkol sa lakas, kundi sa tiyaga. Yung iba, nakangawit na ang kamay sa kalagitnaan ng paghiwa. Kapag hindi pare-pareho ang laki ng karne, hindi rin pantay ang lasa. Kaya kong maghiwa mula simula hanggang dulo nang hindi nanginginig at hindi naliligaw. Unang hakbang ay paghahalo. Hindi ba sumasakit ang kamay mo? Ang karaniwang tao ay nawawalan ng lakas pagkatapos ng 50 na halo. Nawawala na ang lakas. Hindi pa nakakabuhos ang karne. Hindi pa nasisipsip ang mga pampalasa. Kaya kong maghalo ng 200 beses. 200 pababa. Ayos na.
Ang laman ay amoy na kahit hindi pa naluluto. Naipasok ko na ang sabaw sa karne. Habang niluluto, lalong lalakas ang lasa. Takot ang iba na masira ang karne. Kaya dahan-dahan lang ang pagbuo. Ngunit pagpasok sa kawali, natunaw agad. Kaya kong magpuwersa. Dahil hinahalo ko ito ng matagal at malagkit ang karne. Kapag kalmado ang puso, kalmado rin ang kamay. Maghintay ng 1 oras. Sa oras na yon, mas masarap ang halo ng sabaw at sarsa. Baka mahulog ang kilay ni Xian. Kayamanan. Niu. Ang tawag dito ay malakas na lion's head. 20 lang ang niluluto bawat araw. Hindi ba bola-bola lang naman yan? Anong kakaiba dyan? Tikman niyo po muna, malalaman niyo rin. Iba talaga ang bola-bolang ito. Isa pa nga. Boss, bukas maaga akong darating para kunin. CJ, Genan, ang espesyal ng lion's head na ito. May tao, bumili ng 1 kilo ng pork belly. Gagawa rin tayo. Boss, hindi na kaya. Ipagpatuloy mo hanggang maramdaman mo na. Hindi talaga pareho. Yung mga peke nilang tindahan hindi gumagawa ng lion's head. Hindi nila magawa, haha. Natutunan ang pangalan. Hindi natutunan ang teknik. Natutunan ang itsura. Hindi natutunan ang lasa. Habang mas maraming ginagaya, lalo tayong nagiging totoo. Sa kaarawan ng Emperatrice, sinabi ng emperador na dapat ipakita ang ating sinseridad. Kung matatalo tayo sa kusina ng imperyo, saan natin ilalagay ang mukha natin? Narinig ng guro na darating ang prinsesa. Ano ang dapat nating gawin? Lene. Ito ang aking inihandang bai shu tu. 100 uri ng sangkap na pinagsama-sama para bumuo ng salitang shu. Napakahusay ng guro. Sino ang makakapantay dito? Lene. Sigurado akong matatalo siya sa pagkakataong ito. Ito ay tinatawag na 10 kumpleto at perpekto. 10 uri ng palaman sa syubao. Bawat isa ay may nakatagong papel ng pagbati. Kung alin ang makain ng Empress Dowager, iyon ang magiging pagbati. Boss, ang galing ng ideyan nyo. Ito ang phoenix. Inukit mula sa labanos. Ito ang mga ibon. Ginawa gamit ang itlog ng pugo, itlog ng kalapati, at itlog ng maya. Bawat ibon ay iba-iba. Ito ay ang daan ng mga ibon patungo sa phoenix. Ang Emperatrice ay ang phoenix. Hindi ba't magiging masaya ang emperador kapag nakita ito? Ang galing ng boss. Napakaganda ng simbolismo nito. Ang kaarawan ng Emperatrice ay bukas na. Mas mataas ang katayuan. Mas malaking palabas at mas mahusay na kasanayan. Hindi ito kayang talunin. Ano ang gagawin natin? Kung hindi kayang talunin, huwag na lang talunin. Gagawa tayo ng pansit na pangmatagalan. Talaga namang pagkain ito para sa mga pagdiriwang. Sadyang nalimutan ng lahat ang mga batayan. At nagpakasaya sa mga palamuti. Miss, saan kayo pupunta? Bibili ng magandang harina. Ngayon ang kaarawan ng Inang Reyna. Mag-aalok ako ng 1 baso para sa Inang Reyna. Naway ang Inang Reyna ay magkaroon ng kasaganaan tulad ng dagat silangan. At buhay na kasing haba ng bundok timog. Ang mga gulay ngayong taon, hindi tinitingnan ang halaga. Tingnan natin kung sino ang may malasakit, may gantimpala ako. Ihain ang mga pagkain mula sa Imperial Kitchen, ang 100 taon ng buhay. Isang daang uri ng sangkap. Gaano katagal ang paghahanda nito? Talagang kahanga-hanga ang Imperial Kitchen. Lanan, inay, ano sa tingin nyo? Mahirap makahanap ng ganitong maraming iba't ibang sangkap. Inihain ang kusina ng imperyo. Paghahandog mula sa silangang dagat. Ito ay hindi tofu. Ito ay hindi tofu, ito ay sining. Ang pakpak ng crane na ito ay napakanipis na kayang makapagpasok ng liwanag, Ginoong Liu. Ang iyong galing ay lalong bumubuti. Salamat sa papuri, mahal na Emperatrice. Hindi tulad ng ibang tao. Noong nakaraan, nakalusot sila. Ngayon, mukhang mahuhuli na sila. Anong magandang putahe ang magagawa ng isang nagbebenta ng lutong manok? Inihain ng Zui Qianlu. Perfecto. Mahal na Reyna, mahal na Emperador. Bawat bunso ng buhay ay may nakatagong papel ng pagbati mula kay Zhang. Naway magtagal ang buhay at kaligayahan ng Emperatrice Dowager. Nakakatuwa ito. Parang hulaan ng bugtong sa Lantern Festival. Aba, hahaha. Ayos. Pag-aalay ng pagkain mula sa Juxian Tower. Daang ibon na sumasalubong sa Phoenix. Oh. Mahal na Emperador at Emperatrice. Ang ulam na ito ay inabot ng 20 araw para sa pag-ukit ng Phoenix. Lanan. Maganda. Talagang maganda. Natapos na ang mga pagkain mula sa Imperial Kitchen at mga restauran. Hindi ka pa ba handa? Hahaha. Mahal na Emperador, kailangan ng inyong lingkod ang tulong ng Inang Reyna.
Inang Reyna ay ang Diyosa ng mahabang buhay. Bakit natin hihilingin sa Diyosa ng mahabang buhay na tumulong? Hahaha. Ano ang gusto mong gawin? Sige, gusto kong makita. Anong kalokohan na naman ang pinaplano mo, batang ito? Gawa sa masa. Ito ba ay hindi masa na tao? Ang sa Imperial Kitchen ay inukit na tofu na bundok. Siya ay nag-ukit ng dragon na gawa sa masa. Ito rin ay tinatawag na pagkain. Aba, talo na siya. Iyan eh, ganyan lang. Noong nag-aral ako ng pag-ukit. Sa unang araw, nagawa ko na ito. Dragon na mukha. Bumili ka sa piyesta, di ba? Hahaha. Mahal na Reyna, nagawa ko po ang isang dragon. Ngunit ang dragon na ito, hindi ko kayang tingnan. Bakit? Ang inang emperatrice ay tunay na ina ng dragon na anak ng langit. Ang dragon na iyong tinutukoy ay tunay na dragon ng kapalaran. Ay. Hahaha, Emperador. Tingnan mo ang batang ito, hahaha. Ay. Buhay ang dragon, gumagalaw ang mga pangbuhok nito. Ay. Paano ito gumagalaw? Basta't gumagalaw, ayos na yon. Masaya na ang emperatrice, iyon ang mahalaga. King, ano ang nangyayari sa dragon na ito? Iyan ay biyaya ng Emperatrice Dowager. Siya ang nagligtas sa kanya. Wala akong ganoong kakayahan. Lilal, interesante. Ngayon, lahat ng putahe ay naihain na. Mga mahal kong opisyal, sabihin niyo, sino ang may bagong ideya? Lanan. Sa tingin ko, ang Baishutu ng kusina ng imperyo ay may malalim na kahulugan. Ang dragon ay nilagyan ng liwanag ng emperatrice. Sinasabi mong maganda ang kusina ng imperyo. Hindi ba't parang sinasampal mo ang emperatrice? Ngunit ang dragon ng prinsesa ay nilagyan ng liwanag ng emperatrice. Ang mga balahibo ng dragon ay humahampas. Dumating ang mga biyaya mula sa langit. Ito ay isang magandang intensyon. Walang makakatapat sa akin. Sumasang-ayon ako sa desisyon ng Inang Reyna. Ang fulong ay simbolo ng kasaganaan ng bansa ng Daki. Ang biyaya ay walang hanggan. Sumasang-ayon din ako. Dapat makilahok ang Inang Reyna ng personal. Iyan ang tunay na malasakit. Nabuhay ako ng ganito katagal. Ito ang unang pagkakataon na makita ang kaarawan ng hari na nagluluto. Hahaha. Mukhang nagkakaisa ang lahat ng mga mahal na opisyal. Kaya't ako'y nag-aanunsyo. Ang bagong putahe ngayon ay ang maswerteng dragon ng prinsesa. Bigyan ng 300 tael ang prinsesa. Ang iba ay tig 100 tael. Salamat, mahal na emperador. Mahal na Reyna. Ang dragon ay para sa pagtingin. Ang noodles ay para sa pagkain. Ako'y muling maghahain ng isang mangkok ng pansit na pamatagalan. Naway mabuhay ang mahal na Reyna ng libu-libong taon. Ang pansit na ito ay napakapayat. At may tamang ng chew. Nagising na ako ng 1 oras. Nagmasa pa ako ng ilang daang beses. Paano gumagalaw ang dragon na yon, miss? May inilagay na mainit na bato sa ilalim. Pumasok ang init mula sa butas ng dragon at umakyat. Paano mo naisip na hayaan ang Empress Dowager na magbigay ng liwanag? Nakilahok ang Empress Dowager. Ang dragon na ito ay kanyang obra. Sino ang makapagsasabing hindi maganda? Miss, idagdag pa ang 300 layang na ibinigay ng Emperatrice Dowager. Mayroon na tayong 3,100 layang ngayon. Sapat na para mailabas na natin si Madam. Ayos na, ayos na. Huwag ka nang umiikot, mahihilo ka.
Miss, pumunta na tayo ngayon sa How Mansion. Huwag magmadali, 3,000 tael ng pilak ay hindi pwedeng gamitin ang bangnote. Ibig mong sabihin, gamitin ang kahon at buhatin ito papunta. Yung prinsesa na may lasa ng trigo. Napakaraming pilak. Su Qinghe, anong ginagawa mo? Ginoo, nandito ako para kunin ang aking ina, 3,000 tael. Hindi ito maliit. Para hindi mo na kailangang mag-alala sa mga silver note. Ang laki pala ng kita sa pagbebenta ng lutong ulam. Talagang magaling siya. Ikaw, sinadya mo talaga. Sinadya ko ano? Noon, gumawa ng kasulatan si Ginang. Napagkasunduan na palalayain sa 3,000 tael. Ang daming nakakita, Ginang. Klinghe, anong sinasabi mong hindi pwede? Ang iyong ina ay tao ng ating pamilya. Sa mga panahong ito, hindi siya nagkulang. Ang pamilya ay kinikilala ang iyong pagmamalasakit. Dahil dito, pumayag silang kunin mo ang tao. Hindi ito tungkol sa pera. Tama ang sinasabi ng Ginang. Hindi naging masama ang trato ng Hugh Mansion sa aking ina. Hindi naging masama pero pinatira siya sa silid ng kahoy. At pinaglaba siya ng damit sa loob ng 15 taon. Hindi naging masama pero nung nagkasakit siya, hindi siya tinawag ng doktor. Pinabayaan siyang tiisin mag-isa. Su Qinghe, tigilan mo ang mga walang kwenta mong sinasabi. Ang iyong ina sa mga taon niya sa Hugh Mansion. May kulang ba sa pagkain o damit niya? Ikaw, isang nakababatang henerasyon. Sinisiraan mo ang iyong madrasta sa harap ng maraming tao. Ganito ba ang iyong asal? Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Maraming salamat, Ginang, sa iyong pag-unawa. Qinghe. Ina, susunduin na kita. Ikaw talaga. Huwag na, nanay. Sumama ka muna sa akin. CJ. Talagang ibinigay ng dalaga yung mga kahon ng pilak. 3,000 tael ah. Sobrang mura para sa kanila. Maaari namang kumita ulit ng pilak. Pero isa lang ang ina. Su Qinghe, maghintay ka sa akin. Qinghe. Ito ang Wang Fu. Ina, ito ang ating tahanan. Magandang araw, Ginoong Prinsipe. Walang anuman. Mahal na biyanan, maraming salamat sa iyong paglalakbay. Hindi ko kayang tawagin Ginoo. Ikaw ang ina ni Qinghe. Iyan ang biyanan ng prinsipe. Nakahanda na ba ang silid sa silangan? Ginoo, nakahanda na. Sinunod ko ang utos at naglagay ng ilang paso ng rosas sa bintana. Hindi ko sinabi na maglagay ng bulaklak. Sabi ng Ginoo na gusto ng ginang ang rosas. Ang mismong prinsipe ang pumili nito sa flower market. Gusto mo na namang tumakbo sa paligid, ano? Lene. Qinghe. Napangasawa mo ang mabuting tao. Prinsipe, hindi pa po kayo natutulog. Hinihintay kita. Para sa'yo. Ito ay ang hand cream na dinala ko mula sa Beijing ilang araw na ang nakalipas. Paano mo nalaman, Prinsipe? Noong nakaraang pagkakataon, ibinigay ito sa iyo ni Shuyu. Nakita ko yon. Masakit pa ba? Matagal nang hindi masakit. Qinghe. Ay. Inilabas na ng biyanan. Dapat na rin tayong magdaos ng kasal. Narito ang iyong lumang damit pangkasal. At papayagan kang tumira sa likod na bahay. Hindi ko pinapansin ang mga yon, Prinsipe. Ang lumang damit pangkasal ay damit pangkasal din. Mas mabuti na ang likod na bahay kaysa sa tahanan ng mga marangal. Mahalaga sa akin. Gusto kong malaman ng lahat sa kabisera na hindi ka isang inampon na anak, kundi isang lehitimong prinsesa na siya ang nais kong pakasalan. Kung makarating ang mga salitang ito, tiyak na maraming dalaga sa kabisera ang iyak. Kaya pala ang malamig na Diyos ng kamatayan ay nakakapagsalita ng ganito. Ginoo. 20 taon na akong nasa gobyerno. Hindi pa ako kailanman napahiya ng ganito kalaki.
Halos isang buwan na ang nakalipas mula sa nangyari sa inyo, Ginoo. Inakusahan ko siya, ang prinsesa, na nakikipag-agawan ng yaman sa mga tao. Nakakabawas sa dangal ng pamilya ng hari. Tama naman ang bawat sinabi ko, hindi ba? Pero ang nangyari, siya pa ang nag-imbestiga sa akin. Hindi ko kayang palampasin ito. Ang ibig sabihin po ba ng amo ay may tagutom sa Hilaga. Bumili ng bigas si Luchenje para tumulong sa sakuna. Magandang bagay ito, hindi ba? Lene. Pero ang mabuting bagay ay pwede ring maging masama. Anong nangyari? Ginoong prinsesa. Nakabawal ang ginoong prinsipe. Pinalibutan ng mga tao ng korte ang tahanan ng prinsipe. Hindi siya pinapayagang lumabas kahit isang hakbang. Ipaliwanag mo. Naglaan ang ginoong prinsipe ng sariling pera para bumili ng bigas at tumulong sa mga biktima ng sakuna. Nakapagligtas siya ng maraming tao. Hindi pa ako nakabalik sa bahay ngayon. Nang dalhin ako ng mga tao mula sa korte, may nagulat na siya ay nagbigay ng mga sirang bigas bilang tulong sa sakuna. At nagpayaman sa sarili. Nakita ng emperador ang mga ebidensya. At nagalit siya ng labis. Anong ebidensya? Nakuha mula sa tulong sa sakuna ang mga amag na bigas. May halo na buhangin. Ano ang gagawin ng miss? Nasaan na ang mga butil na yon? Isang bahagi ay naipadala na. Ang bahagi ay nakatago sa bodega sa labas ng lungsod. Yung bag ng ebidensya ay nakaselyo sa Departamento ng Hustisya, hindi makapasok. Pumunta sa bodega sa labas ng lungsod. Malapit nang magdilim. Mas madaling gumawa kapag madilim na. Kayo dalawa ang magbabantay sa tindahan. Huwag kang gagalaw, sino ka? Galing sa Wangfu. Si prinsesa. Sa ganitong oras ng gabi. Ang mga butil na ito ay binili ng prinsipe mula sa kanyang sariling bulsa. Nakahold dito. Ngunit ang bigas na ito ay ebidensya. Nahatulan na ba ng emperador ang ebidensya? Hindi pa. Dahil hindi pa nahahatulan. Maari pa rin itong ituring na sa amin. Ngunit kailangan mong magmadali. Alam na ito ng mga nakatataas. Mahihirapan ang mga tao sa amin. Sandali lang ng pag-inom ng tsaa. Prinsesa, tikman niyo po ito. Parehong-pareho sa dati kong natikman. Galing ito sa imbakan ng isang mayamang pamilya. Naiintindihan ko na. Hindi tumatanggap ng bisita ang kanyang kamahalan ngayon. Maaari na po kayong bumalik. May mahalagang bagay ako. Tungkol sa tulong sa Hilaga. 10,000 biktima ng sakuna. Ayaw ng inyong kamahalan na makipagkita. Ginoo, magsimula ka na. Pumunta ka na, Inang Reyna. Tumayo ka na, batang ito. Maaga pa lang ay nakaluhod na ako sa harap ng palasyo. May mahalaga po akong bagay. Nais ko pong humarap kay mahal na hari. Ay, tungkol po ito sa bigas para sa mga nasalanta. Mahal na Reyna ina, naway makita ninyo ang katotohanan. Inosente po si Prinsip. Ganito na lang, bukas sa umaga sa pagpupulong. Ako ang nag-utos sa emperador na pakinggan ka sa bulwagan ng korte. Salamat po, Emperatrice Dowager. Huwag ka munang magpasalamat. Kung wala kang maipaliwanag na maayos, hindi rin kita matutulungan. Engan. Siya ba ang prinsesa? Siya ang nagdala ng sako sa bulwagan ng korte. Bibigyan lang kita ng kalahating oras. Sige, magsalita ka. Salamat, mahal na hari.
Anong klase ng bigas ito? Kahit mga hayop hindi kakain ito. Bubulok na ito. Mahal na hari, ako po ay ipinanganak bilang anak sa labas. Mula pagkabata, hindi para sa akin ang magandang bigas. Ang kinakain ko ay itong amag na lumang bigas. May halo pang buhangin. Ang mga tapat na negosyante ay gumagamit ng mga substandard na materyales. Kumuha sila ng lumang bigas at hinaluan ng bagong bigas. Sa panlabas, mukhang maayos. Ngunit ang bigas na ito ay may amag at may buhangin. Tumingin pero huwag kumain. Walang bibili. Isang uri ng lugar lang ang may ganitong bigas. Sa bodega ng mayayamang pamilya. Ginagamit para sa mga utusan at mga anak sa labas. Kahit na gusto ng prinsipe na palitan ito ng mas mabuti, hindi niya pipiliin ang ganitong bigas na halatang pekeng, di ba? Kaya ang petisyon para sa impeachment ay may problema. Ang bigas na ito ay palaging nagiging amag. Karaniwan, walang gumagalaw dito. Sino bang kumuha mula sa bodega? Siyempre, ang namamahala sa bodega ay dapat nakakaalam. Mahal na Ginoo, hindi ko naintindihan ang mga usaping pampolitika. Ngunit ang prinsipe ay nagligtas sa libu-libong mga biktima. Kung ang mga taong gumagawa ng mabuti ay pinaparatangan. Sino pa ang magkakaroon ng lakas ng loob na gumawa? Paano ba mapapaniwalaan ng tao ang mundong ito? Natapos ko na po ang aking sinasabi. Kalihim ng hukuman. Narito po ako. Mag-imbestiga ka at bigyan ako ng resulta sa loob ng 3 araw. Aking tinanggap ang utos. Patawarin niyo po ako, Ginoo. Hindi po ako ang gumawa niyan. Si Lu Chengye ay nagbigay ng tulong sa sakuna mula sa sariling bulsa, ikaw naman. Ay nagbuhos pa ng dumi sa kanya. Mahal na hari, pakiusap, patawarin mo ako. Ako'y nagkamali sa isang sandali. Iyan gaano katagal mo itong inihanda? Akala mo ba'y hindi ko alam? Ipahayag ang aking utos. Tanggalin sa posisyon at imbestigahan. Nakuha ang ari-arian. Nawala ang pagkakakulong kay Lu Chengye. Bumalik sa kanyang posisyon. Matalino ang inyong kamahalan. Ay. Buti na lang at nalinaw ito. Pasensya na at nag-alala ka. Pumunta lang ako sa palasyo at pinagsabihan ang lahat ng mga opisyal. Maliit na bagay lang ang pagkakakulong ko. Ang pagpapabagsak kay Ginoong Zhou ang mahalaga. Matagal nang naghihintay ng pagkakataon ang mahal na hari. Ikaw ang may malaking ambag sa bagay na ito. Nagkataon lang na ako ang nakagawa ng kabutihan. Hindi iyon nagkataon lang. Ikaw lang ang makakagawa niyan. Kinhi. Ano ito? May isang malaking restoran sa timog ng lungsod. 3 palapag na may likod bahay. Nakipag-usap na ako kay Jing Zhaoyin. Nakuha ko na ito. Kung kumita, sa'yo yon. Kung nalugi, sa akin yon. Ginagamit mo ba ang restoran bilang dot, mahal na prinsipe? Kung kulang pa, may iba pa. Para makuha ang restoran, 3 beses nakipag-inuman ang prinsipe kay Jing Zhaoyin. Samantalang hindi naman siya umiinom dati. Totoong mahalaga kay prinsipe si Binibini. Sawa na ba kayong dalawa sa kakatingin? Hahaha. Hehe, dumaan lang po ako. Nakatayo kayo sa ilalim ng punong iyon ng kalahating oras na. Oh. Kaya't papayag ka ba o hindi? Hindi ito maibabalik. Ginoo, ang ganda mo ngayong araw. Umiiyak ka mula umaga pa. Makikita mo pa ba ang daan? Walang gaanong kakayahan ang nanay mo sa buhay na ito. Kaya lang marunong magluto. Mas magaling ka pa kaysa sa luto ng nanay mo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko matutunan ang mahusay na pagluluto. Hindi ko magagawa ang mga paborito sa buong lungsod. Sobrang tamis ng dila mo. Sobrang sikip ng kwelyo na ito. Naiipit ako, hindi ako makapagsalita. Hindi ka pa sapat na nagsasalita.
Halika, halika, ito ang aking itinagong Huangju sa loob ng 5 taon. Hindi ba't sinabi mo na 3 taon lang? Sa wakas, nakuha ko ang pagkakataong maibigay ito. Ahem, naway araw-araw ay maging kasing masarap ng nilagang sabaw ang buhay ng prinsipe at prinsesa. Laging mas malasa habang tumatagal. Ang pagmamahalan ay parang paa ng baboy. Sumasabaw at pumapasok sa puso. Hahaha. Bumalik ka at sabihin sa iyong asawa na pagkatapos ng kasal, bibigyan kayo ng paaralan ng 3 araw na lutong ulam. Oh. Narito na ang regalo mula sa Emperatrice. Binabati ng Emperatrice ang bagong kasal na prinsesa. Ipinagkakaloob ang isang peres ng jade na ruy. Naway maging masagana at masaya ang bagong kasal. Puti na ang buhok at matanda na. Dumating na ang tamang oras. Pumasok ang bagong kasal sa bulwagan, kagalakan. Hindi ako umiiyak. Bakit ka nagbubura? Nagbubura ng pawis. Sumamba sa langit at lupa. Ikalawang pagsamba. Samba. Samba sa mataas na bulwagan. Samba ng mag-asawa. Hahaha. Mga pamilya, nandito na ako. Ayos lang. Hindi ba ako nahuli? Nandito ka talaga. Ay. Tingnan mo ang regalo ko. Chocolate, hi. Anong chocolate? Tikman mo. Ay. Sobrang tamis. Hahaha. Masarap. Babae, kanina ay bigla kang pumasok. Akala namin ay para sirain ang kasiyahan. Nandito ako para kumain, hahaha. Pagkatapos ng seremonya, dadalhin sa silid. Ay. Ngayon, halos pagod na ako. Magpahinga ka muna. Ngayon ang gabi ng ating kasal, prinsipe. Narito na ang mga gamit, Ginoo. Sabi ng mga magsasaka, nagdala sila ng 200 kilo ng paa ng baboy. Kailangan mong suriin ito ng personal. Lene. Abala ka muna, babalik ako agad, Dine. Ay. Nakasuot ka pa ng kasal na damit. Ang kasal na damit ay damit din, pwede ring makagawa ng bagay. Sige, sasamahan kita. Prinsipe, ikaw din ay nakasuot ng kasal na damit. Swerte.